Hello guys, ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW sa Middle East. Akala ng lahat pag OFW mayaman. Totoo naman, mayaman kami, kaso nga lang pera na lang talaga ang kulang. Hanggang ngayon napapaisip talaga ako kung paano ko matutupad yung tingin nila sa aming mga OFW. Hinahanap ko kung saan ako nagkulang, pero talagang naalala ko kung saan yung kulang. Kulang na lang talaga sa trabaho para makita ko na yung kasagutan para sa pagyaman ko. By the way nga pala, pangarap ko yumaman kaya nagtitiis ako as a OFW. Maraming nagtatanong sa akin, bakit hindi daw ako mag-exit o mag-resign sa company ko? Kasi ang tagal-tagal ko na daw dito. Gusto ko sana silang sagutin pero napaisip ako. Mag-exit naman ako, gustong gusto ko na. Kaso, kung kaya nyo ba akong sustentuhan at buhayin ang pangangailangan ko at ibigay yung mga gusto ko, mag-exit ako. Kasi pag nagdesisyon talaga ako, pinag-iisipan ko. Hindi basta-basta, hindi segundo, gusto ko milyones bago ako magdesisyon. Kasi sabi ko nga, pag nagkamali ka, hindi mo na maibabalik yun. Lagi mong tandaan, nasa huli ang pagsisisi. Ganyan kasi yung pananaw ko sa buhay. Kaya sa mga nagtatanong sa akin palagi, bakit di ka mag-exit? Ang tagal-tagal mo na sa kumpanya mo. Oo, matagal na ako talaga. Hindi ko kinakahiya yun. Kasi dito talaga ako nahubog at nabago yung pamumuhay namin. Oo, tagal na akong OFW. Maglalabing 2 taon na ako. Sa age of 21, isa na akong OFW, di ba? Batang-bata pa at sisiw na sisiw pa. By the way nga pala, 16 years old nagtatrabaho na ako. Isa pala akong boy, 16 years old, at naging security guard din pala ako. At naging welder din pala ako sa Hanjin sa SBMA. Kaya marami na rin akong experience. Pero sa mga experience ko na yon, ito yung pinaka the best. Bakit? Kasi nga, ito yung, alam mo yung libre ka ng tubig, libre ka pa ng pagkain, libre ka pa ng bahay. Wala ka nang iisipin basta mag-focus ka lang sa trabaho mo. Kaya napaka-thankful ko pa rin. Kaya sa mga nagsasabi sa akin, bakit di ako mag-resign, di ako mag-exit. Okay naman ako mag-resign, okay naman ako mag-exit. Basta, sustentuhan nyo ba ako sa lahat ng mga pangangailangan ko? Wala namang problema dun, di ba? Kaya sa mga kagaya kong OFW, huwag kayong makinig sa mga suhol ng iba. Kasi tandaan nyo, bawat desisyon mo, nasa sayo ang kinabukasan mo. Huwag ka kasi magtiwala sa iba't ibang tao. Kagaya nga ng libro, may kanya-kanya tayong pahina. Kahit laitin ka pa nila na medyo matagal ka na dyan, huwag mo silang pakinggan. Kasi pag pinakinggan mo sila, talo ka. Lagi mong tandaan, may sariling buhay ka at may sariling desisyon. Kaya maraming salamat sa panonood. Naway hindi nyo nagustuhan ng aking video.